Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang inspirational love story ang aming handog sa inyo ngayon na may pamagat na My Ex-Client mula sa panulat ni Yanyan Pagsugiron and narrated by Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. Hanggang kailan ka ba maglalasing ah? Tanong nito na naiirita. Sorry talaga Han. Promise, hindi na ako uulit. Last na to, pangako. Pakiusap nito at muling niyakap ang asawa. Patatawarin kita ngayon, pero hindi pa rin kita pinapatawad sa pagsira sa paboritong vase ko. Nabigla si John. Ha? Ang paborito mong vase? Pagtatakang tanong nito. Bigla siyang natakot dahil sa alam nitong mahalaga ang vase na iyon sa asawa niya. Dahil ang vase na iyon ang pamana ng lola niya sa kanya. Oo, bigla mo na lang tinapon yung vase. Bahala ka mag-sorry kay lola kung hindi mumultuhin ka niya. Seryosong sabi ni Lilian. Oo nga, sorry talaga Han. Wala na kasi akong maalala. Hayaan mo, bibisitahin natin ngayon ang puntod niya at dadalan ko siya ng maraming bulaklak. Pangako nito. Totoo ba yan? Tanong ng asawa. Oo naman. Magli-leave lang muna ako ngayon sa trabaho. Sagot ni June. Okay, sige, bibihis lang ako Han. Paalam nito kay June at binigyan niya ito ng halik sa pisngi bago umalis. Love you! Sigaw ni June. Love you more! Sagot naman ni Lilian sabay tawa ng dalawa. Pagkalipas ng isang oras ay nakarating na sila sa sementeryo. Pinuntahan nila ang puntod ng lola ni Lilian. Hi po Lola, nandito po kami ngayon kasi may sasabihin si John sa inyo, sabi ni Lilian sa lapida ng lola niya. Lumapit si John at inilapag ang mga bulaklak na dala nila. Oo Lola, alam ko na nabubuhay pa po kayo, hindi kayo boto sa akin para sa apo niyo. Sorry po dahil sa mga nagawa ko na hindi niyo po nagustuhan. At sorry din po dahil ngayon na naman, nasira ko po ang vase niyo. Sorry po talaga. Sana patawarin niyo ako at huwag niyo sana akong mumultuhin. Pakiusap ni John sa harap ng lapida. Napatawa si Lilian sa tabi niya. Ano ka ba Han? Huwag kang tumawa. Alam mo naman na matatakotin ako sa mga multo. Saway nito sa asawa. Oh, narinig niyo la. Daw siya sa multo kaya sana huwag niyo na siya lalo pang takutin. Ani ni Lilian na nakangiti. Promise ko po Lola, nabibilhan kita ng bago at mas maganda pa. Sagot naman ni John. Nagsindi ng kandila si Lilian, habang si John naman ay naglatag ng kumot sa damuhan at inilabas ang mga pagkaing dala nila. Han, magpahinga ka na dito. Yaya ni John sa asawa. Napangiti si Lilian at kanyang sinunod ang mungkahi ng kanyang asawa. Umupo ito sa tabi nito at agad namang napahiga si John sa mga binti niya. Pagod ka na ba? Tanong nito sabay hawak sa buhok ng asawa niya. Medyo, pero gusto ko mag-usap muna tayo. Sagot ni John. Okay. Kinuha ni Lilian ang cellphone niya sa bag at nagpatugtog siya ng awiting Mahika. Di ba yan ang paborito music mo? Tanong ni John habang pinapakinggan ang humihimig na asawa. Oo, paano naman kasi ito yung awiting kinanta mo sa first anniversary natin? Sagot naman ni Lilian. Ah, oo nga pala. Naalala ko na. Nag-aaway pa tayo bago ang araw na yun. Paggunita ni John. Naging tahimik ang dalawa habang pinapakinggan nila ang musika. Nga palahan, ano ba ang wish mo ngayong taon? Bigla ang tanong ni Lilian. Nagtaka si John. Bakit Han? Malayo pa naman ang birthday ko. Eh kasi malapit na ang second wedding anniversary natin. Paliwanag nito. Ah, oo nga pala, 2 linggo na lang. Sabi ni John nang mapagtanto na nito ang petsa ng kasal nila. Oo, doon tayo mag-celebrate sa bahay niyo. Sasabihan ko na lang sina Mama. Pagmumungkahi ni Lilian. Oo Han, maganda yan. Kaso nga Han, sa araw talagang iyon may presentation na kami. Baka gabihin ako. Ayos lang Han, hihintayin ka namin. Basta wag kang umuwing lasing magagalit talaga ako. Seryosong sabi ni Lilian. Okay Han, I promise. Pangako na naman ni John sabay halik sa mga labi ng kanyang asawa. Hoy, teka lang, hindi mo pa nasagot ang tanong ko. Pagpipigil niya sa asawa.
Yun? Kahit naman ano lang ang regalo mo, tatanggapin ko naman. Kasi, ikaw lang, kompleto na ako. Pagtatapat ni John. Seryoso kasi, ano ba talaga? Muling tanong ni Lilian. Seryoso ako, Lilian. Pero mas gusto ko ipagluto mo ako ng specialty mong chocolate cake. Muling sagot ni John. Hinalikan siya ng asawa niya sa pisngi, sabay sabing, "Okay, Han." Ikaw ba? Anong wish mo? Pabalik na tanong ni John sa kanya. Basta, hindi pa ako sigurado eh. Sagot nito. Kiniliti siya ni John. "Uy, tama na!" Sigaw nito habang nakatawa. Tumigil si John sa paghiliti sa kanya. "Ano ba kasi yun? Sabihin mo na lang. Sige na, sabihin mo na." Pakiusap ni John. "Okay, sasabihin ko na. Kasi gusto kong magkaroon na tayo ng anak." Pagtatapat ni Lilian. Tumahimik naman si John. "Hoy, ayos ka lang? Bakit? Ayaw mo pa ba? Pero ayos lang kung hindi mo..." Naputol ang sasabihin ni Lilian nang niyakap siya ni John. "Okay, Han, kung yan talaga ang gusto mo." Sabi nito ng mahinahon. Binalik ni Lilian ang yakap. "Thank you, Han. I love you." Sabi nito sa asawa na may ngiti sa kanyang mga labi. "I love you more." Sagot naman ni John at hinalikan ng mga noo ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang linggo at dumating na ang araw ng wedding anniversary nila. Naunang pumasok si John sa trabaho. "Han, mauuna na ako Pabulong na sabi niya habang ginigising si Lilian. Teka lang, hindi pa ako nakapagluto ng breakfast mo." Sagot nito. Dahan-dahan itong tumayo ngunit pinigilan siya ni John. "Ano ka ba, Han? Marunong rin naman ako magluto eh. Nagluto pala ako ng porridge doon. Magpahinga ka muna dyan." "O sige, Han." Sagot naman ni Lilian. Hinalikan ni John ang mga noo ng asawa. "Tatawag ko na lang si Mama mamaya na pumunta siya dito at alagaan ka muna." Muling pag-aalala ni John. "Okay, sige, Han. Lumakad ka na, baka malate ka pa." Sagot ng asawa. "Okay, sige, bye. I love you." Paalam nito at umalis na. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam nito. Ilang linggo na ganito ang nararamdaman ni Lilian. Noong akala lang niyang konting lagnat lang ito, ngunit mas naging malala ito nang nagsisimula itong magsuka. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo na ito para kumain. Pumunta siya sa kusina at kanyang muling pinainit ang lugaw na hinanda ng kanyang asawa. "Ay, napaka-thoughtful niya talaga," sabi ni Lilian ng mag-isa. Maya-maya lang ay may tumawag sa kanya sa labas. Nang lumakad na siya ay bigla siyang nahilo ngunit nakayanan niya pa ito. Binuksan niya ang pintuan at bumungad ang mukha ng mama niya. "O ma!" bati nito. "Anak, bakit ang putla mo? May sakit ka ba?" tanong ng mama niya. Hindi na nakasagot si Lilian nang biglang nandilim ang paligid. At ang huli niya lamang narinig ay ang pagsigaw ng mama niya ng pangalan nito. At nang magising na nga siya, nagtaka ito kung bakit nasa iba na siyang silid. "Oh, anak, gising ka na pala, ayos ka lang ba?" Pag-uusisa ng mama niya sa kanya. Babangon na sana si Lilian kaso pinigilan siya ng ina. "Huwag ka na munang bumangon, anak, kumiga ka na muna." Sinunod ni Lilian ang naging utos ng kanyang ina. "Nasaan ba ako, ma?" tanong nito. "Nasa hospital ka, anak. Nahimatay ka kanina." Sagot naman ng ina nito. Tatanong pa sana si Lilian. Kaso bigla namang pumasok ang doktor. "Hi, Mrs. Santiago, gising ka na pala. Kamusta ang nararamdaman mo?" tanong ng doktor. Medyo nahihilo lang, Dok." Sagot ni Lilian. "May findings na po ba, Dok?" tanong naman ng mama ni Lilian. "Well, it's just normal for your condition, Mrs. Santiago, na nahimatay ka." Sagot naman ng doktor. Nagtaka si Lilian. "Ha? Sa kondisyon ko? May sakit po ba ako, Dok?" tanong nito. Napangiti ang doktor sa kanya. "Well, Mrs. Santiago, wala kang sakit. We've run some tests from you and we found out that you are pregnant." Paliwanag ng doktor sa kanya. Nagulat ang mag-ina. "Buntis ako?" Hindi makapaliwanag na tanong ni Lilian. "Magkakaapo na ako!"
Masayang sabi ng mama nito. Naging masaya ang dalawa at nagkayakapan pa ang mga ito. Well, congratulations, Mrs. Santiago. Bati ng doktor sa kanila. Maraming salamat po, Dok. Ano ni Lilian sa doktor. Ah, si June pala. Bigla niyang sabi. Bakit, anak? Gusto mo ako na ang tatawag sa kanya? Mungkahin ng ina niya. Wag ba? Susurpresahin ko na lang siya. Total, wedding anniversary naman namin ngayon eh. Sagot nito. Oo nga pala. Sinabihan na ako ng biyanan mo na magluluto na daw kami doon. Biglang naalala ng mama niya. Ganun ba, ma? Sige, sasama na lang ako. Doon ako matutulog sa inyo. Mungkahin ni Lilian. Ano ka ba, anak? Dapat nga na magpahinga ka eh. Saway naman ng mama niya. Hindi, ma. Nangako ko kay John na ipagluluto ko siya ng paborito niyang chocolate cake. Pagpupumilit nito, walang nagawa ang mama niya kundi pumayag na lamang. Ilang oras lang at pinalabas na ng hospital si Lilian at niresetahan ito ng mga vitamins na dapat niyang inumin. Nagkasabay ang maging napapunta sa bahay ni na John. Inilihim muna nila ang pagbubuntis ni Lilian dahil sa gusto nilang surpresahin sila. Lilian, kailan ba dadating si John? Tanong ng mama ni John. Hindi ko nga rin alam, mama, anong oras na eh. Sagot rin ito habang tinitigan ang phone niya. Maya-maya lang ay tumawag na sa kanya si John. Agad naman niya itong sinagot. Oh John, nasan ka na ba? Tanong nito sa tawag. Oh, Lilian, ikaw ba talaga to? Tanong ng ibang boses sa tawag. Sobrang ingay ng lugar dahil sa maririnig na lamang ang malalakas na tunog ng musika. Nagtaka si Lilian. Mark? Nasaan si June? Tanong nito sa katrabaho ni John. Si June. Dito mukhang lasing na lasing. Mukhang hindi na siya makalakad sa kalasingan. Saad ni Mark sa gitna ng maingay na lugar. Nakaramdam ang babae ng pagkagalit dahil sa nangako pa naman ng asawa na uuwi itong hindi lasing. Hindi na ito nagsalita pa at ibinabana niya ang tawag. Hi Lilian! Happy second wedding anniversary! Bati ni Candy, ang kapitbahay ni na June at ex niya rin. Hinarap siya ni Lilian at binigyan niya ito ng peking ngiti. Sino ba nag-invite sa kanya dito? Tanong nito sa sariling isipan na naiirita. Hi Candy, nandito ka pala, thank you. Pasasalamat ni Lilian sa babae. Tumingin-tingin si Candy sa paligid na para bang may hinahanap. May problema ba, Candy? Tanong nito sa bisita. Wala. May dala kasi akong regalo. Ganun ba? Aabutin na sana ni Lilian ang regalo. Ngunit inilayo ito ni Candy. Sorry. Regalo ko ito kay June. Nasaan na ba si June? Tanong nito. Biglang nakaramdam ng galit si Lilian. Lalapit na sana siya kay Candy, ngunit pinigilan niya ang sarili at hinawakan ang tiyan niya. Buti na lang naalala ko si baby. Kung hindi ay masasapak na talaga kita. Sabi niya sa isipan. Ganun ba? Hindi pa nga siya nakauwi. Sagot na lamang nito na pinipilit maging mabait. Anong oras na Kung ako sa'yo, susunduin ko na siya sa ganitong oras at nabababae na iyon. Matapang na sagot naman ni Candy sa kanya. Gusto ni Lilian na sumagot na hindi ganon ang asawa niya. Pero alam niya sa kaloob-looban nito na posible na mangyari iyon. Nakaramdam naman si Lilian ng takot. Baka maging totoo ito dahil sa hindi niya alam kung ano ba talaga ang tunay na iniisip ng kanyang asawa. Ma, aalis na po ako, susunduin ko na si June. Pamamaalam nito sa mama niya at sabihanan nito. Habang papalapit na ito sa address, ramdam na ramdam ni Lilian ang malakas na pintig ng kanyang dibdib kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Mark? Nasaan ba kayo? Saan kayo banda? Tanong ni Lilian kay Mark habang hinahanap niya ang mga ito kung saan ito. Sumagot na si Mark kung saan sila paparoon, ngunit hindi na ito maintindihan. Sobrang pagkagulat ang nadadarama niya dahil sa kitang-kita niya ang asawa na hindi lang mag-isa. May kayakap itong babae. Napaatras siya. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya napapansin na nasa gitna na pala siya ng kalsada. Nagulat lamang ito nang may bumubusina sa gilid. Hindi na niya maalala ang iba pang detalye
dahil sa ang huli niya lamang na naging memorya ay ang nakakasilaw na ilaw na papalapit na sa kanya. Nagising na lamang siya na nasa hospital na naman. Ngunit talagang malayong malayo ito sa naging naramdaman niya noong isang araw. Dahil sa ngayon ay masakit ang buong katawan niya para bang binangga ng malaking bus. "Oh anak, gising ka na pala," ay ninang mama niya sa tabi nito. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay ngunit masakit pa rin ito. "Teka lang anak, tatawagin ko ang doktor," sabi ng mama niya bago ito lumabas. Pagkailang minuto lang ay pumasok na ang doktor kasama ang mama niya at ang nurse. "Dok? Ma? Ano ba nangyari? Bakit nandito ako?" tanong niya sa namamaos nitong boses. Lumapit ang mama niya at niyakap ito na umiiyak. "Oh, ang anak ko, maging maayos rin ang lahat," ani nito. "Well, unfortunately, Mrs. Santiago, nabangga ka ng kotse. You have broken ribs, sprain sa kamay mo at ang mga sugat. Pero, paliwanag ng doktor." "Ha? Naaksidente ako?" tanong ni Lilian sa sarili. Pinilit niyang balikan ang mga nangyari noong gabing iyon. Napaluha si Lilian nang bigla niyang naalala ang mga nangyari. Napahawak ito sa tiyan niya. "Dok, yung baby ko? Kamusta siya?" tanong niya sa doktor na nanginginig ang boses. Napahagulgol ang mama niya sa tabi niya at natakot na ito. "I'm so sorry, Mrs. Santiago." Nagkunaw ang mundo ni Lilian sa narinig niya. Hindi pwede. Ibalik niyo ang baby ko!" sigaw nito na umiiyak. Hindi niya matanggap na wala na ang baby niya. "Kasalanan ko to. Pinatay ko ang baby ko. Pinatay ko siya." Paulit-ulit nitong sinasambit. Umabot ng ilang oras bago mapatahan si Lilian. Habang nakatingin sa bintana at nakatulalang mag-isa, bigla na namang pumasok si John. Hindi ito pinansin ng babae dahil sa pag-aakalang ang mama niya lamang ito. "May dala akong ekstrang damit," biglang salita nito. Dahan-dahang tumingin si Lilian sa asawa. "Bakit ka nandito?" tanong ni Lilian sa malamig na boses. Hindi siya pinansin ni John at kinuhaan lamang ng prutas ang asawa para kanya itong kainin. "Sumagot ka! Bakit ka nandito?" sigaw nito kay John. Tumingin sa kanya si John at napabuntong hininga ito. "Lilian, hindi lang ikaw ang nawalan kaya huwag kang kumilos na parang kasalanan ko ang lahat." Itinapon ni Lilian ang tasa na malapit sa higaan niya. "Kasalanan mo ang lahat!" sigaw niya. "Paano kasalanan ko pa, Lilian?" galit na tanong ni John. Lalo ding nagalit si Lilian. "Umalis ka na dito!" Seryosong utos nito, ngunit hindi pa umalis si John. "Umalis ka na!" sigaw ulit nito. Umalis na nga ng tuluyan si John. Simula ng araw na iyon, hindi na naging maganda ang naging relasyon ng mag-asawa. Laging umiiyak si Lilian at sinisisi ang sarili. At si John na laging iniiwasan ng asawa. "Ma, nandyan ba si John?" tanong ni Lilian sa biyanan niya sa tawag. "Oo, nandito siya, kakauwi lang, lasing na naman," sagot naman nito. Ilang araw nang hindi umuwi si John. Kahit na galit pa rin si Lilian, hindi niya mapigilang mag-alala. "Oo anak, hindi pa ba kayo nagkakaayos?" Napabuntong hininga si Lilian. "Susunduin ko na siya dyan, Mama. Kailangan namin mag-usap," ani nito at binaba na ang tawag. Pinuntahan niya ang bahay ng mga biyanan niya. Wala rito ang mama ni John. Dahil sa mamalengke daw ito kaya hindi niya masasalubong ang manugang. Pumasok na ito sa bahay. Bigla siyang nakarinig ng ingay. "John, nandito ka ba?" tanong nito ng mag-isa. Pumasok siya papuntang sala at nagulat siya sa kanyang nakita. "Mga walang hiya kayo!" sigaw ni Lilian sa dalawang tao. Nagulat sina Candy at John. "Lilian, teka lang, mali ang iniisip mo," paliwanag ni John. Sinampal siya ng malakas ni Lilian. "Mali? Mali pa ba ang nakita ko? Ha?" sigaw nito. Hinarap niya ang nahihiyang si Candy. "Hindi ka na ba mapakali, ha? Pati asawa ko lalandiin mo?" saad niya sa babae.
Ngayon, klarong-klaro nakitang-kita ko na ang lahat. Manluloko ka, John. Manluloko ka. Itinapon ni Lilian ang remote kay June. Pero hindi ito tinamaan. Dali-daling lumabas si Lilian. Teka lang, Lilian! Sigaw ni John sa umaalis na asawa. Susundan na sana niya ito kaso pinigilan siya ni Candy. Saan ka pupunta? Tanong nito sa nakakainis niyang boses. Inalis ni John ang mga kamay niya. Tigilan mo nga ako. Nang dahil sa'yo kaya nangyari ang mga ito. Hindi ka ba nahihiya? Nakasira ka na ng ibang pamilya. Saad ni John kay Candy. Lumabas ka na dito! Lumabas ka! Natakot si Candy sa naging boses ni John kaya dali-dali rin itong lumabas. Hinabol ni John ang asawa hanggang sa bahay nila at doon niya naabutan ng asawang nag-iimpake. Teka lang, Lilian, wag mo namang gawin ito, please. Pakiusap ni John. Hindi siya pinansin ni Lilian. Lilian, please. Muling pakiusap ni John sabay pagpipigil sa mga kamay nito. Hinablot ni Lilian ang mga kamay niya. Wala ka nang dapat ipaliwanag sa akin, John. Kasalanan mo ang lahat. Nawala sa akin ang baby ko nang dahil sa'yo. At ngayon mawawala na rin ang pagsasama natin at dahil rin sa'yo. Huling sabi nito bago umalis kasama ang mga maleta niya. Makailang ulit siyang pinigilan ni John ngunit hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ng asawa. Kuya, umalis na tayo, sabi ni Lilian sa taxi driver. Okay, ma'am. Sagot naman ng driver at pinaandar na ang taxi. Nakita pa ni Lilian na hinahabol ni John ang taxi. Hindi niya rin mapigilang umiyak. Lilian, wag mo akong iwan! Saad ni John. Ngunit malayo na ang taxi, hindi na niya mababalik ang asawa niya. Napaupo na lamang ito sa gitna ng kalsada at humahagulgol sa pag-iyak. Pumunta ito sa bahay ni Lilian. Ma, please, gusto ko lang sana siya makausap. Pagmamakaawa ni John sa labas ng bahay ni Lilian. Pasensya ka na, John. Kahit ako hindi napapayag. Nag-usap na kami ng mama mo, mas mabuting maghiwalay na lamang kayo. Sagot naman ng mama ni Lilian sabay sarado sa gate. Muling gumunaw ang mundo ni John sa narinig niya. Lumipas ang mga araw, linggo at taon. Para na lamang sumuko si John. Ngunit nag-iba ito. Mas lalo siya naging workaholic. Samantalang si Lilian naman ay umalis ng bansa para tulungan ng tita niya sa US. Pareho nilang pinahinga ang mga sarili sa mga masasakit na pangyayari. Masakit man kay John na pirmahan ng divorce paper pero wala na siyang nagawa kundi sundin ito. 2 taong lumipas at nagtagumpay ang paghihirap ni John. Congratulations, Mr. Santiago! Bati ng mga tao sa ngayoy bagong CEO ng isang kumpanya. Ngunit hindi na ito bumigay pa ng ngiti o atensyon sa mga taong pinupuri ang naging tagumpay niya dahil sa alam niya sa sarili niyang hindi siya kompleto. Samantalang si Lilian naman ay pinursue ang pagiging interior designer. Tita, aalis na ako bukas, sabi niya sa tita nito. Pinauuwi ka na ba ng mama mo? Tanong ng tita niya. O tita, siguro maganda na ito para naman makapagpahinga ako sa trabaho dito sa US, sagot naman niya. Ang tanong, handa ka na bang harapin ang maging resulta doon? Tanong ng tita niya. Napatahimik si Lilian. Oo tita, handa na ako. Kinaumagahan nga ay umuwi na si Lilian sa Pilipinas. Oh, ang anak ko! Bati ng mama niya pagdating niya sa bahay nila. Nagkayakapan ng dalawa. Ba't pumayat ka ata, anak? Ani ng mama niya. Ano ka ba, mama? Siyempre, namiss ko kasi ang mga luto mo. Banat naman ni Lilian. Nagkasiyahan ang mga pamilya ni Lilian. Anak, tawagin mo ang bunso mo. Luluto sana ako ng paborito mong ulam. Sabihin mo kay pagbili muna ako ng mga ingredients. Utos ng mama niya. Ma, ako na lang, sabi ni Lilian sa mama. Ano ka ba, anak? Pagod ka sa flight mo, mas mabuti magpahinga ka na lang. Mungkahin ng mama nito. Sige na, mama, ako na lang para makapagpasyal na rin ako. Sagot nito at lumabas na. Teka lang, Lilian, ang pera! Sigaw ng mama niya. Ako nang bahala! Sigaw rin nito pabalik. Pumunta ito sa malapit na supermarket at hinanap ang mga dapat na lulutuin ng kanyang ina. Habang naglilibot, may nakabangga itong tao. Naku, sorry! Paghingi ng paumanhin ng babae. Ayos lang yun, miss. Sagot naman ni Lilian. Lilian? Biglang tanong ng babae sa kanya kaya tiningnan niya ito. Ha? Charlene? Hoy, bakit ka nandito? Hindi makapaniwalang tanong ni Lilian sa dati niyang kaibigan.
Dito na kasi ako nagtatrabaho. Bago ako umuwi, naisipan kong bumili muna ng kakainin ko mamaya. Paliwanag nito. Ah, ganun ba? Matagal na tayong hindi nagkita. Gusto mo ba mag-milk tea muna tayo? Tanong ni Lilian sa kaibigan na agad na ring pumayag. Nag-usap ang dalawa ng mga kanilang buhay. Oh, balita ko daw kinasal ka na? Biglang tanong ni Charlene. Naalis ang ngiti ni Lilian sa naging tanong ng kaibigan. Ah, nagkahiwalay kami? Sagot ni Lilian. OMG, sorry Lilian. Ano ka ba? Ayos lang. Okay, change topic. Ano bang trabaho mo ngayon? Biglang tanong ni Charlene. Kagagaling ko lang sa US at isa akong interior designer doon. Sagot ni Lilian sa kaibigan. Ha? Totoo? Sigaw ng kaibigan nito. Nagulat si Lilian pati na rin ang mga tao sa paligid nila. Hoy, bakit ba? May problema ba? Tanong ni Lilian. Kasi ang bago kong boss gusto niyang i-redesign ang office nito. Humahanap siya ng interior designer. Wow, you're an angel, Lilian! Paliwanag ng kaibigan niya. Ha? So, ako ang nakita mo magtatrabaho doon? Tanong ni Lilian. Siyempre naman, wala na akong kilalang ibang interior designer eh. Please, tulungan mo naman ako, please. Pagmamakaawa ng kaibigan. Charlene, umuwi ako dito para magpahinga at magbakasyon. Sagot naman ni Lilian. Please, tulungan mo naman ako. Ayaw mo nun, madidiscover ka pa? Napaisip si Lilian ng ilang minuto. Kung sa bagay, kaibigan naman kita eh. Sige, papayag ako. Talaga, thank you Lilian. Kinaumagahan ay agad niyang pinuntahan ang sinasabing kumpanya na pagtatrabahuhan niya. Nandito na ako, Charlene. Paalam nito sa tawag. Ha? Teka lang, may meeting pa kasi ako eh. Pwede ka ba maghintay na lang sa lobby? Sagot ni Charlene sa kanya. Okay, sige. Naghintay si Lilian ng ilang minuto sa lobby. Lilian! May biglang tumawag sa kanya sa likod nito. Nilingon niya ito at nakita niya si Charlene. Oh, Charlene, tapos na bang meeting niyo? Oo, hinihintay ka na ni Mr. Santiago sa opisina niya. Mr. Santiago? Tanong nito sa sarili. Ay, imposible yon, hindi siya yon. Pagsisiguro niya sa sarili. Ah, okay, sige. Inihati ni Charlene sa opisina ng kanyang boss. Sir, nandito na po si Miss Cruz. Sabi ni Charlene na bago pumasok. Papasukin mo. Sagot ng malamig na boses. Pumasok ang dalawa. Na-curious si Lilian sa boss nito kaya tiningnan niya ito. Ngunit nagulat siya sa taong nasa harap niya. Si Jun? Hindi makapaniwalang sabi nito sa isipan. Nagtama ang mga mata nila at nagulat rin si Jun. Sir, may problema ba? Tanong ni Charlene. Wala, makakaalis ka na. Utos ni Jun sa empleyado nito. Okay, sir. Kaya mo yan, Lilian. Pabulong na cheer niya kay Lilian. Ah, okay, salamat. Awkward na sagot ni Lilian. Napatayo si Lilian at naiilang ito. Kung alam ko na siya palang pagtatrabawan ko, edi sana hindi ko na tinanggap ang offer ni Charlene. Pagsisisi niya sa sarili. Lilian, maupo ka. Biglang sambit ni John. Parang na mental block si Lilian nang tawagin siya nito sa pangalan niya. Ano ka ba? Wag kang magpapahalata. Pag-iisip niya. I prefer to be called Miss Cruz. Sabi nito sabay upo na sa upuan. Ah, okay. Miss Cruz. Sagot naman ni John. Tinignan niya ang dati niyang asawa. Maraming nagiba sa kanya. Sabi nito sa isipan habang tinitignan si Lilian. Sir, pwede ba maging professional ka naman? Biglang sambit ni Lilian. Ah, okay. So, gusto kong baguhin mo itong office ko. Tumayo si Lilian at inikot ang office ni John at sumunod na rin si John. Habang tinitignan ang office niya, may isa siyang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Bakit nasa iyo pa rin ito? Tanong ni Lilian nang makita niya ang picture nila ni John. Hindi ko kasi kayang itapon ng mga gamit natin. Alam mo bang nakakainis ka? Nagagalit na tanong ni Lilian. Sorry, pero hindi ko kaya magtrabaho sa'yo. Kinuha niya ang bag at lumabas na. Lilian, teka lang! Tawag ni John. Sir, may problema ba? Tanong ni Charlene nang makita niyang lumalabas si Lilian sa office. Hindi siya pinansin ng boss at patuloy lang ito sa pagtakbo. Maluhaluhang lumabas si Lilian sa elevator.
Hindi niya napansin ang lumalakad sa unahan niya kaya nabangga niya ito at natumba siya. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki. Oh, I'm sorry. Sagot ni Lilian at tumayo ito. Hinawakan ng lalaki ang mga kamay niya. May sugat ka. Halika, ipagamot natin. Ah, hindi na, ayos lang ako. Sagot ni Lilian habang hinablot ang kanyang kamay. Pero may sugat ka. Halika na. Pagpupumilit ng lalaki. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lilian ng mahigpit. Hoy, bitiwan mo nga ako, sabi ni Lilian. Hindi siya binitawan ng lalaki at pinipilit pa rin siya nito. May kamay na biglang humablot sa kamay ng lalaki. Sabi niya, bitawan mo siya, sabi ni John sa malamig na boses. Sir! Gulat na gulat ng lalaki. Sorry po sir, hindi ko po alam na. Huwag ka nang magpaliwanag. You're fired. Binitawan ng lalaki ang mga kamay ni Lilian at lumuhod ito. Sir, sorry, please patawarin mo na ako. Pagmamakaawa nito. Umalis ka na kung hindi mo gustong tatawag ako ng pulis at reklamo ka ng assault. Natakot ang lalaki kaya umalis ito na tumatakbo. Bakit ba napakapakailamero mo? Biglang sambit ni Lilian. Ano ka ba, Lilian? Hindi ito ang tamang oras para magalit ka. Muntik ka nang mapahamak. Kaya ka naman eh. Rason ni Lilian. Nakita ni John ang namamagang braso ng dalaga. Tingnan mo, sinaktan ka pa niya. Pagbabayaran niyang ginawa niya. Galit na sabi ni John habang tinitignan ang mga kamay nito. Inihablot ni Lilian ang mga kamay niyang hinahawakan ni John. Ayos lang ako. Aalis na sana ito kaso pinigilan siya ni John. Gamutin muna natin yan. Mungkahin nito. Sasagot na sana si Lilian. Huwag ka nang umangal pa. Wala nang nagawa ang babae kundi sumunod na lamang. Pumunta sila sa opisina ni John. Teka lang, kukuha lang ako ng yelo. Paalam ni John. Bakit ka ba nagpapaalam? Tanong ni Lilian sa kanya, ngunit ngumisi lang ito. Habang naghahantay ay nakita na naman niya ang picture. Ay, bakit pa nandito yan? Tanong ni Lilian. Ilang minuto lang ay nakabalik na si John. Dahan-dahan niyang idiniin ang yelo sa namamagang braso ng dalaga. Ano ka ba? Ako na nga lang? Mungkahin ni Lilian. Huwag ka nang magreklamo dyan, sagot ni John. Habang ginagamot ni John ng dalaga, hindi niya mapigilang mapatingin sa ex-husband nito. In fairness, mas lalo siyang gumwapo. Isip-isip niya. Iniling niya ang mga ulo niya. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, paalala niya sa sarili. Kamusta ka na ba? Biglang tanong ni John. Bakit? Pabalik na tanong ni Lilian. Wala lang. Ang tagal mo kasing nawala. Oo, nasa US ako. Sagot ni Lilian. Tumahimik muna bago mapag-isipan ni John na magtanong. Hindi ka ba nag-asawa? Or boyfriend? Nagulat si Lilian sa naging tanong niya, kung kaya't hinablot niya ang kanyang mga kamay. Uy, teka lang, hindi pa tapos, sambit ni John. Ako na lang, mungkahin ni Lilian sabay agaw sa yelo. Sorry sa pagtanong sa'yo nun. Hindi sumagot si Lilian. Lilian, tawag ni John. Tiningnan siya ni Lilian. Sa mga nangyari sa atin nun, I'm sorry. Biglang nalungkot si Lilian. Matagal na yon? Sagot ng dalaga. Kinuha ni John ang mga kamay ng babae at hinawakan ito. Lilian, alam kong masakit sa iyo ang nangyari. Please, bigyan mo ako ng isang pagkakataong baguhin ang mga pagkakamali ko. Pakiusap ni John. Aalisin na sana ni Lilian ang mga kamay niya kaso pinigilan niya ito. Please, Lilian. Isang pagkakataon lang. John, nakita ko ang lahat na nangyari. Kitang-kita ko. Sagot ni Lilian. Lilian, nagkakamali ka ng paliwanag ni John. Ano ang hindi ko naintindihan, John? Kitang-kita ko nung gabi nung mawala si baby, may kayakap kang ibang babae at sa bahay niyo nahuli kita, John. Sigaw ni Lilian. Teka lang, Lilian, pakinggan mo muna ako. Nagkakamali ka. Pinsan ko yun, si May. Nagulat si Lilian sa sinabi ni John. Si May? Yung pinsan mong bisexual? Oo. Nag-away sila ng partner niya kaya lumapit siya sa akin. Pag-amin ni John. Paano ang kay Candy? Tanong ni Lilian. Napahinga ng malalim si John. Ewan ko nga. Bigla lang siya pumasok sa bahay. Tatayo na sana ako para salubungin ka, kaso bigla niya lang akong hinila at tinalikan. Paliwanag nito. Nagkagulo-gulo ang isipan ni Lilian.
mas lalo pa siyang na-guilty. Napaluha ito. Ibig sabihin ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang baby. Pagsisisi niya sa sarili. Hindi, Lilian. Kasalanan ko ang lahat dahil sa hindi ko natupad ang pinangako ko nung gabing iyon. Ani naman ni John. Iniling ni Lilian ang mga ulo niya. Hindi, John. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Napaiyak na ng malakas si Lilian at nilapitan ito ni John. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lilian. Niyakap niya ang umiiyak na babae. Masakit mang isipin dahil sa mga hindi nila pagkakaintindihan ay nasira ang lahat. Ngunit hindi nila mapigilang magsisi, lalo na at may buhay na nawala sa kanila. Hi baby, nandito ngayon si Daddy para kamustahin ka. Sabi ni John sa dating ultrasound picture nang hindi nila naisilang nasanggol. Tiningnan niya ang natutulog na si Lilian sa kama. Matapos ang iyakan at revelasyon nila ay mukhang napagod ito. I'm sorry kasi hindi ko kayo naprotektahan ng mami mo. Sorry dahil sa naging masama akong ama. Napaiyak ito nang maisip na kung hindi iyon nangyari, sana ay kasama na nila ang anak nila at buo na silang pamilya. Pinuntahan niya si Lilian at hinalikan ng mga noo nito sabay tabi sa kanya. Nagising si Lilian at tinitigan si John. Nakita niya itong lumuluha at hinahawakan ng ultrasound picture ng baby. John? Tawag nito. Tiningnan siya ni John na agad ring pinunas ang mga mata nito. Oh, gising ka na pala. Hinawakan ni Lilian ang pisngi nito. Huwag na nating sisihin ang mga sarili natin. Mas lalo lang tayong masasaktan. At isa pa, may rason kung bakit nangyari sa atin ang mga bagay na iyon. Ani Lilian sa mahinahon nitong boses. Niyakap siya ni John at sabay nilang hinawakan ng picture. Sana magkita tayo ulit, baby. Hihintayin ka namin ng mami mo. Nakangiting sabi ni John. Mahal ko kayo, sabi ni Lilian kay John. Mas mahal ko kayo. Nakangiting sabi ni John bago hinalikan ang mga labi ni Lilian. I hope you don't mind if I say that I love you. Mga kaibigan, sana po ay naibigan ninyo ang aming kwentong handog sa inyo. Kung hindi pa po namin kayo subscribers, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli. Paalam!